I'm a virtual assistant. What is the best pathway for me? Can you switch careers after becoming a permanent resident? There are headlines circulating recently about mass cancellations of PR visas and PR cards. Should we worry? Well, ang totoo niyan, hi, this is Lou, your immigration lawyer. Kamusta? This is 10 Questions with Lou. Let's begin. Meron bang best courses in college or vocational school na magandang i-pursue para madaling makamigrate sa Canada? Actually, in a previous video about Express Entry, we talked about picking the right program of study if gusto nyong pumunta sa Canada. We also had another video where we did an explainer if the PR pathway for international students is still alive and kicking in 2026. Well, the short answer is yes. Merong mga programs na mas madaling makapagbukas ng opportunities for you to stay as a permanent resident in Canada. For example, certain occupations that are in high demand in healthcare, lalong-lalo na yung mga nakalista sa category-based draws under Express Entry. Makikita din natin dun sa mga provincial nomination programs across the country na merong certain types of healthcare workers or vocational workers such as tradespeople na mataas ang demand at madalas lumabas sa mga draws under provincial nomination for people to be able to apply for permanent residence. So guys, have a look at those lists and perhaps kung napupusuan ninyo tong mga career na ito, baka ito ang maging susi ninyo for permanent residence. Can you switch careers after becoming a permanent resident? Well, the quick answer to this is yes. Once you're a permanent resident, wala nang obligasyon na manatili ka sa iyong career. At siguro itong question na to, it's fed in by other immigration systems in other countries. For example, na merong almost like a bond in order for you to stay in a particular profession or occupation in order to maintain your permanent residence. In Canada, the short answer is if you become a permanent resident, you're a permanent resident and hindi ka beholden to the occupation you're in. Next question. Paano ba tayo magbabasa ng immigration trends? Actually, in another video when we explained Express Entry as well as student pathway for international students, nabanggit natin na mayroong mga trends when it comes to labor market. Pero at the same time, meron din tayong tinatawag na immigration trends. So the short answer to this one is, tignan natin yung mga announcements ng Immigration Department mismo. Hintayin natin yung mga announcements from our leaders in government. Kasama na din dito ang ating Minister for Immigration. At siya mismo yung magbibigay ng mga announcement ng mga big splash or important announcements when it comes to changes when you're talking about programs for qualification, eligibility, or maybe even the announcement of new streams of immigration. Ano po ba ang ibig sabihin ng PGWP, IRCC, FSWP, etc.? So, alam natin, itong immigration in Canada ay isang malaking alphabet soup. Pero tayong mga Pilipino, hindi tayo stranger sa ating love for acronyms or abbreviations. So, isa-isahin natin yan. EE, Express Entry. Meron din tayong PGWP, Post-Graduation Work Permit. IRCC, Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. FSWP, Federal Skilled Worker Program. CEC, Canadian Experience Class. FST, Federal Skilled Trades. LMIA, Labor Market Impact Assessment. At TRV, Temporary Resident Visa. Pero meron din tayong nakikita, we must distinguish that from TRP, P for Papa, which means Temporary Resident Permit. And in another video, we will explore the difference between a TRV and a TRP. So watch this space. Let's go to the next question. What is a PGWP and how does that work? What can and what can't you do? So, a PGWP or a Post-Graduation Work Permit is a type of an open work permit na binibigay ng Canadian government to a foreign national
who has completed an eligible program at the post-secondary level. So, for example, ang mga nabibigyan ng post-graduation work permit ay ang mga nagtapos ng PhD, Masters, Bachelors, pati na rin yung nakapagtapos ng 2-year diplomas and 1-year college certificate. Pero dun sa last 2, tandaan natin, merong field of studies requirement. So, hindi lahat na nakapagtapos ng 1 or 2 years na certificate or diploma ay magiging qualified for a postgrad work permit. For example, if you were to study a 2-year diploma in business, hindi automatic, hindi yan matic na bibigyan ka ng post-graduation work permit. Hindi kagaya nun. So, kailangan mapanuri tayo, kailangan pinipili natin kung ano ang ating program of study in order to benefit from the post-graduation work permit. So, isa pang importante dito bakit ba kailangan natin ng post-graduation work permit? Well, alam naman natin na marami sa mga foreign nationals ay ginagamit ang international student stream or ang student pathway in order to achieve permanent residence in Canada. At alam din natin na kapag qualified ang iyong programa, especially kung strategic ka sa pagpili ng iyong programa, maaari na magbukas ito ng permanent residence pathway. Paano? Well, kung nakapagtapos ka ng 3-year advanced diploma in nursing or full bachelor's in nursing, makakakuha ka ng post-graduation work permit. At pag ginamit mo to strategically at nagtrabaho ka as a registered nurse in Canada, ay napakalaki po ng inyong chance in order to obtain permanent residence in Canada. I'm a virtual assistant in the Philippines for a Canadian company. I'd like to move to Canada. What is the best pathway for me? Itong pagiging virtual assistant from the Philippines, usong-uso. Ito siguro yung next evolution ng pagiging, let's say, ex-call center worker or yung evolution ng business process outsourcing na nagiging individualized nga ang pag-outsource ng trabaho to individuals in the Philippines. Diretso na nag-hire, in other words, at hindi nila kailangan tumungtong in Canada. As a virtual assistant in the Philippines, pwede nyo kasing i-structure yan as, for example, self-employed kayo, pwede kayo mag-start ng company ninyo sa Pilipinas, tapos tumatanggap kayo ng mga kontrata from abroad, let's say from Canada, in order to accumulate, say for example, work. And as a self-employed individual in a business services outfit or company, pwede nyo i-claim yan as points. In other words, yung experience ninyo as a virtual assistant from the Philippines for a Canadian company could qualify. Depende lang to sa structuring. At what could be the best pathway for you? Well, depende. Babalik tayo sa human capital factors, and we talked about human capital factors in a previous video. So have a look at our express entry video, please. Kasi titignan din nila ang yung ibang factors niyo, kagaya ng age, kagaya ng education, at kung anong language ang iyong ginagamit. Halimbawa, English and or French. So if you speak both English and French, tapos meron kang 3 years of virtual assistant work in the Philippines, self-employed, or diretso kang hinar ng company mismo from Canada, malaking advantage ito dahil mayroon kang malakas na human capital factors. Pero, tandaan, even if you're working for a Canadian company from the Philippines, this does not count as Canadian experience. So, kung iniisip niyo na pwede nyong gamitin ito for express entry purposes as Canadian experience, the answer is no. But you can use it as work experience abroad for the purposes of the Federal Skilled Worker Program, which is another program inside Express Entry. Again, Express Entry Explainer, we've done it. Have a look at it kung hindi pa ninyo nakikita. Proof of employment and proof of work experience. Ano ang mga ito? Magkaiba ba sila? Meron pa. Ano ba ang certificate of employment na kadalasan sanay tayo sa Pilipinas? Paano siya pumapasok dito? Well, ang sagot nito, kapag sa konteksto ng express entry, kadalasan hihingan kayo ng letter of employment. So, itong mga terms na to largely interchangeable. So, pwedeng sabihin nilang COE or Certificate of Employment, pwede ring sabihin na Proof of Employment. Pero, ang tatandaan natin, ang Letter of Employment ay ang holy grail ng express entry. Napaka-importante na yung express entry requirements ninyo ay nakapasok talaga tuldok
at eksakto kung ano man ang hiningi ng immigration sa inyo. For example, ang pinaka-importanting dokumento when it comes to proof of employment for express entry ay ang letter of employment ninyo. So in other words, letter from your company stating a bunch of things including your name, your title, job and duties, how many hours per week are you working, magkano ang pay ninyo, saan ang location, etc. etc. Napaka-importante na ma-fulfill ninyo yung mga form requirements at yung mga substantial requirements nitong letter na ito. Kaya napaka-importante rin na i-highlight natin at this point na lagi ko nakikita among Filipino applicants na gagamitin nila yung COE or Certificate of Employment na typical na nasa Pilipinas na sinasabi this is to certify that John Smith worked as barista. Tapos, tuldok. Pero hindi nila binibigyan ng job description, hindi sinasabi kung magkano kinita, hindi sinabi from when to when. Dahil napaka-importante nitong mga detalye na ito sa pagkalkula ng puntos ninyo for the purpose of express entry. Dahil claim ninyo yung experience na yan sa inyong profile, kailangan patunayan ninyo na meron nga talaga at kailangan yung letter i-state ang mga bagay na ito. Bukod pa dyan, lalo na ngayon na nagkakaipitan through express entry, napakahigpit talaga ng immigration. Kailangan may kasama ka na ring other proof of employment. Ano sinasabi natin? Well, isa sa requirements for foreign work experience, yung tinatawag natin na dapat binayaran ka. So in other words, kailangan ba na magbigay ka ng iyong payslip? Not necessarily. So for foreign work experience, kung hindi naman kayo palipat-lipat ng trabaho, the best approach is to just get your income tax forms. For the Philippines, for example, ito yung Certificate of Withholding Tax ninyo na binibigay sa inyo ng employer ninyo kapag ka nagsumite ng dokumento ang employer ninyo to BIR. Pwede ring mga W-2 forms ninyo from the US, for example, kung sa US naman kayo nagtrabaho. Or kung talagang wala kayo neto, kailangan mapatunayan ninyo na binabayaran kayo that your employment exists. Pwede rin ninyo ipakita at most, if you really have access to it pa, is yung payroll account ninyo at pumapasok ng mga deposits. Maraming paraan dito, depende sa inyong sitwasyon. Contact us if you have any questions dahil talagang napakahigpit ng immigration nowadays. Bakit may quota or target every year ang Canada na bilang ng mga immigrants na papapasukin or pwedeng bigyan ng permanent residence? For example, Canada, why the country wants to bring in 1.5 million immigrants by 2025? This was an article from BBC 2022. Napakagandang question na to kasi alam natin na hindi naman talaga 1.5 million na talaga ngayon. Dahil alam natin, starting 2025, Canada cut down on its targets for permanent residents. So, the quick answer to this is just government trying to make sure na orderly and stable ang numbers of people coming in to Canada. Originally, Canada only planned for permanent residence intake. Pero starting 2024-2025, Canada started counting and putting caps for temporary residents, specifically for foreign workers and for international students. Dahil nga nagkaroon ng political backlash, so nagkaroon ng pullback ng numbers. Supposedly by 2025, the numbers should have gotten to new permanent residents in Canada at about 500,000. But we saw one of the most drastic cuts in permanent residence intake in Canada. And ang sumo total nito, madaming mga kababayan at marami pang ibang nasyonalidad ay namroblema kasi pumasok sila sa Canada with the expectation na magiging PR sila kung magtatrabaho, kung mag-aaral. Pero ngayon, very Hunger Games at competition talaga kung paano kayo kukuha ng PR. You have to be useful to Canada in order to do that. So, the question is, bakit may quota or target? Well, yun nga, para maging orderly ang immigration in Canada. And Canada uses immigration to offset Canada's low fertility or birth rate. Canada has about 1.25% in terms of fertility. So in other words, in order to maintain population replacement, dapat itong Canada mayroong around 1% pa na dagdag, more or less,
shall we say, I would say less for now kasi 1.25 nga. Dapat umabot kasi sa 2.1% para umabot tayo sa demographic replacement rate. Bakit ba importante na nasa replacement rate ng Canada? Well, ang social safety nets ng Canada like its pension, unemployment insurance, or as we call it, employment insurance, pati na rin ang kanyang mga social services such as education and healthcare, kailangan natin mag-maintain ng malaking tax base. And if we are not reproducing as a country, kailangan magpapasok tayo ng immigrants. So, this hopefully answers that why. There are headlines circulating recently about mass cancellations of PR visas and PR cards. What does this mean? Should we worry? Well, ang totoo niyan, Canada just passed Bill C-12, which gives sweeping, broad powers to the government of Canada that allows them to cancel certain types of applications na nasa CUPA or even immigration documents na existing na. For example, work permits or temporary resident visas and sometimes even PR cards. Itong karagdagang kapangyarihan na to ay ibinigay sa gobyerno ng Canada para nga maibsan ang incidents ng fraud or mga panbubudol, sabihin na natin, ng sistema. At alam naman natin na paminsan may mga nakakalusot na mga fraudulent documents. So kapag na-discover na itong basehan, for example, ng pag-issue ng sabihin natin 100 work permit dahil itong kumpanya na to ay nag-hire kunwari ng mga trabahador, tapos yun pala, itong company na ito ay fake pala, paminsan kasi may hirapan from an enforcement standpoint ang gobyerno na i-cancel itong mga work permit na ito kapag na-issue na. So, ang ginagawa ng bill na ito ay pupwede na nilang bawiin ang work permit na to by canceling it through and through. Pero syempre may mga critics din about C-12 na yun nga napaka-broad ng powers. May nag-describe nga na godlike powers daw ito na ibinibigay sa minister. At ang response naman ng minister, sabi, don't worry, we will be responsible in using this type of power. Well, if you've listened to me in other channels, you will know na medyo critical ako sa approach na ito dahil nga kung minamaximize natin ang ating sistema right now, baka naman hindi na kailangan itong overbroad powers na ito. Kung tama lang naman ang enforcement when it comes to fraud, when it comes to abusive employers or abusive foreign nationals mismo, baka naman talagang hindi na kailangan ng additional powers kung hindi pa nga na ma-maximize yung existing enforcement powers. In regards to Bill C-12, hindi naman ganun kagrabe at hopefully magkaroon ng mga protections and guardrails against abuses in the use of this particular set of powers. May mga inconsistencies sa mga documents ko tulad ng birth dates ng parents ko. May sabit pa pag nag-apply na ako ng PR. Oh, this is actually very common unfortunately na ang mga documents natin paminsan hindi pareho ng spelling yung middle name natin sa passport at sa birth certificate. Minsan nga hindi pareho yung pangalan at minsan may discrepancy sa date. Guys, explanation letters are your best friend. So, from the very beginning, kung alam na ninyong may problema yung birth certificate ninyo na iba yung spelling ng inyong middle name versus sa spelling ng inyong passport na nakalagay ibang letter, for example, i-explain ninyo ng mabuti at dapat believable ito sa simula pa lang. Para next time kapag mag-a-apply na kayo ng PGWP or even PR or work permit, whatever it is down the road, covered na to. Dahil naibigay nyo na sa immigration, uulitin nyo lang yung explanation very shortly. Reference ninyo yung unang application na ninyo na, in-explain na ninyo itong discrepancy na to. Hindi siya automatic na magkakaproblema kayo, pero you can expect that there will be scrutiny on your file only because IRCC is using more and more processing technologies, including the use of artificial intelligence para mai-triage ang mga applications dahil nga grabe ang volume. In sumo total, unfortunately, kung may inconsistency sa loob ng file ninyo, you can be almost certain na may ilalagay kayo sa isang set ng dokumento dito sa kanang banda na yung officer talagang bubusisiin bawat linya ng inyong application documents. So, be ready. Unfortunately, yun nga talagang perfection ang hinihinging standard dito. Kaya kailangan explanation letter talaga. So guys, if you found this video useful,
please like, share, and subscribe. Share nyo sa friends niyo, sa family niyo, baka matuto rin sila or baka may questions sila na nasagot natin dito. And this will be a continuing series. We will regularly post 10 questions with Lou to answer your questions. So guys, if you have questions, please, you know the drill. Put it in the comment sections. May team ako na mangongolekta ng mga questions and regularly magkikita tayo dito ha. Sasagutin natin yung mga questions niyo. Again, this is Lou, your immigration lawyer, and I'll see you in the next video. Take care.